sa ating lahat. Good morning sa mga naka-online ngayon. Welcome sa ating Sunday service dito sa Calvary Christian Ministry. Inaanyahan ko po kayong please do like and share ang ating live service para makapakinig ang ating mga family members and yung mga kaibigan natin makapakinig ng banal at buhay na salita mula sa ating Panginoong Hesus. Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat, O God, sa umagang kay ganda, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa paggising, O God, sa amin ngayon, O God. Salamat, O God, napakabuti mo. Tunay nga, O God, na ikaw ay mapapurihan at mapasalamatan, O God, sa araw-araw ng aming pamumuhay, Panginoon. Lord, salamat, O God, hindi man sapat ang salitang salamat sa mga kabutihan naming natatanggap na galing sa inyo, Panginoon. At Father God, siyasatin niyo, O God, ang aming mga puso, Panginoon. Linisin niyo, O God, ang anuman dungis nakikita niyo, Panginoon. At patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, O God. Maging ito ay may nasabi kami, O God, na nagawa na hindi kalugod-lugod sa harapan niyo, Lord. Forgive us, O God. Linisin niyo po ang aming mga puso, O God, upang maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. Forgive us, Lord God. At Lord God, sa araw na ito, Panginoon, salamat, O God, sa isang linggong kami ay ginabayan at kami ay iningatan niyo, Panginoon, at ngayon kami ay nandirito upang magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo po, O God, ang aming mga kapatid, O God. I-bless niyo ang mga nandirito, O God, na inuna ang inyong gawain, Panginoon. At ganun din, O God, ang mga kapatid namin na paparating pa lang, Panginoon. Ingatan niyo po sila at naway makasama namin dito na magpupuri, O God, sa inyo. Hallelujah, Panginoon. At ganun din po, O God, i-bless niyo lahat ng tatayo, O God, sa pulpitong ito, Panginoon. I-bless niyo po, O God. Kayo lang po ang mapapurihan at madakila, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. I-bless niyo, Lord God, ang mga music ministry, O God, production, O God, ushering, and ang inyong maghahayag, ang inyong anak na maghahayag ng inyong buhay at banal na salita, Panginoon. Lord, gamitin niyo po siya, O God. Ano man po ang nais niyong iparating sa amin, Lord, kayo po ang kumilos, O God, sa lugaring ito, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you in this place, O God. Fill us with your power, O God. Yung presensya, Panginoon. Alam namin na kasama ka namin, O God, at kayo ay naririto. Thank you, Lord. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng gawain ito. Lahat ng ito, O God, papurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, sino po dito naniniwala ang Diyos po natin ay Diyos ng himala? Amen. Amen po ba? Ang Diyos po ba natin ay, naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay kayang gumawa ngayong umagang ito? Amen. Sige po, sa ating pong pag-aawitan, i-claim po natin na may gagawin po ang Diyos sa umagang ito sa buhay natin. Hallelujah. 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 Aking Diyos ay Diyos ng himala. Wala siyang hindi magagawa. Kamangha-mangha kanyang nilikha. Purihin ang Diyos, tunay siyang
kaya mong gumawa ng mga himala ngayong umagang ito, Panginoon. Kaya mong kumilos sa buhay namin ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, naniniwala po ako, Panginoon, meron kang gagawin. Meron kang gagawin sa bawat isa na narito, Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Jesus. Lord, kaya mo magpagaling ngayong umagang ito, Panginoon. Kahit sa pag-aawitan pa lang namin, Lord, kikilos ka. Kikilos ka, Panginoon. Kikilos ka, Lord Diyos. Hallelujah. 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 Kung meron man sa bawat isa rito na may pinagdadaanan, Lord, kikilos ka sa buhay namin, Panginoon. Lord, may gagawin ka sa buhay namin, Panginoon. At ikaw ang aming Diyos ng himala. Ikaw ang aming Diyos ng himala, Panginoon. Sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, nalalaman mo ang laman ng aming mga puso. Alam mo ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ang iyong pangalan. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Oh, you are great. You are great, Lord. Hallelujah. Karapat dapat ka nga sa lahat ng mga papurit pagsamba, Panginoon. Hallelujah. 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 Is the Lord and most worthy of praise. Yes, Lord. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Hallelujah. Oh, you are great, Lord. Hallelujah. Is the Lord in whom we have the victory. Amen. Amen. He hates us against the enemy. Yes, Lord. We bow down on our knees. Oh, you are great. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. So, Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love.
nilikha mo kami, Panginoon. Lord, karapat-dapat ka nga tumanggap ng mga papuri. Karapat-dapat ka nga pag-alaya ng mga pagsamba. Karapat-dapat ka nga, Lord. You are worthy, Lord God. You are worthy of all, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sa'yo ang mga awiting ito. Sa'yo ang mga palakpak na to. Sa'yo ang mga papuring ito. Sa'yo, 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 oh Jesus. Ikaw ang karapat dapat maitaas ngayong umaga dito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We thank you. We love you, Lord God. Itong aming mga papuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. Lahat ng may hiningay sumamba. Lahat ng pinatawad ay sumamba sa Panginoon. Let everything that has breath praise you, God. Hallelujah. Lahat ng may hininga, God, ay sasamba sa iyo. Lahat ng pinatawad ng Panginoon ay sasamba. Lahat ng inibig ng Diyos ay sasamba. Lahat ng binago ng Diyos ay sasamba. Hallelujah, God. We praise you, Lord. God, tanggapin mo ang aming mga papuri. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba. Tanggapin mo ang aming mga pasasalamat, O Diyos. Hallelujah. Sa iyo ang kapurihan, Panginoon. Sa iyo ang kapasalamatan, O Diyos. Sa iyo, God, ang kapurihan. Sa iyo, God, ang pagsamba. Ikaw na dakilang Diyos. Ikaw na tapat na Diyos. Ikaw na umibig sa amin. Kahit pa na hindi kami karapat-dapat sambahin ka sa umagang ito. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Let us pray. Ama naming banal, patuloy po kaming nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Sapagkat muli naming nakamtan yung the greatest accomplishment, yung greatest achievement na makukuha namin sa buong linggong ito, Panginoon. Yon ay pumunta sa simbahan at sumamba sa inyo, Panginoon. Magpurit, magpasalamat, banggitin yung mga bagay na binigay po ninyo sa amin. Banggitin yung mga bagay na ginawa po ninyo sa amin, Panginoon. At salamat, nagawa namin yon sa aming mga pagpupuri. Nagawa namin yon sa aming pagsamba, sa aming pag-aawitan. Nabigyan ka namin ng ngiti sa inyong mga labi. Muli naming naitaas ang pangalan mo, Jesus. Muli po naming nasamba, Panginoon, ang iyong pangalan. Muli po naming nabanggit, God, na kahit pa na hindi kami karapat-dapat, kahit pa na hindi kami undeserving kami, God, kami ay inyong inibig ng tapat, O Diyos. Kami ay inyong pinatawad kahit pa na paulit-ulit kaming pumapalpak. Kahit paulit-ulit kami, God, na nagkakasala. Paulit-ulit kami, God, na sinasaktan ang iyong damdamin. Kaya po, salamat sa umagang ito, Panginoon. At ngayon na kami ay mananalangin, O Diyos. Patuloy po kami nagpapasalamat. We thank you, God, for the gift of life, Lord. Sa buhay po na inyong pinagkaloob sa amin. Tunay nga po, Diyos, na ang buhay ay napakaikli lamang. Lalong-lalo na napakabilis lang ng oras. And in a snap, in an instant, Lord, pwedeng mawala yung buhay na inyong pong pinagkaloob sa amin. Sa isang iglap lang, in a span of a few minutes, pwedeng mawala ang mga buhay na ito, O Diyos. Pwede kang maaksidente, pwede kang madapa and then mabagok ang ulo mo. O kaya pwede ka namang atakihin bigla sa puso.
Pwede, God, napakaraming posibilidad na matapos sa mga buhay na ito. Kaya nga, habang may lakas kami, Panginoon, nais po namin ipagamit ito sa inyo. Habang may panahon pa kami, Panginoon, habang may lakas pa kami, habang nakakaya pa namin itaas ang aming mga kamay, habang nakakaya pa namin tumayo, habang nakakaya pa namin lumakad, Panginoon God, nais po namin ibigay ang aming mga lakas na ito. Nais po namin ipagamit ang aming mga buhay sa inyo. Nais po namin, God, iibigay sa inyo ang dapat sa inyo. Dahil, God, ang mga buhay na ito'y hiram lamang. Ang mga buhay na ito'y hiram lamang, Panginoon. At ganun lang kabilis. Ganun lang kabilis, Panginoon. Kaya nga, God, tulungan po ninyo kami. Tulungan po ninyo kami, God, na maging matalino sa aming pagpili. Tulungan po ninyo kaming maging matalino sa aming pagpili because every day of our lives, every moment of our lives, God, gumagawa kami ng mga desisyon. Pumipili kami. Kaya nga, tulungan mo kaming maging matalino sa pagpili upang hindi kami mapahamak at upang hindi kami mapalayo sa inyo, O Diyos. Dahil sa 10 pagpili, kahit yung siyam doon ay tamang pagpili at yung isa ay mali, pwede kaming mapahamak. Pwede kaming mapalayo sa inyo. God, ganon kabilis. Tulungan po ninyo kaming maging matalino sa pagpili. We continually ask for wisdom, Lord. We continually ask for your God, for the heavenly wisdom, for the knowledge that we need, God, so we can make decisions, so we can make proper decisions, so we can hear from you, Lord. So we are asking right now, God, what do you want us to do, Panginoon? What do you want us to do, Lord? Ano ang gusto mong gawin namin? Ano ang mga desisyon na gusto naming piliin? Tulungan po ninyo kami, Panginoon. Dahil kagaya ng lagi naming sinasabi, mapusok kami, Panginoon. Madali sa amin ang magkasala. Madali sa amin, Panginoon, ang madapa. Madali sa amin ang pumalpak. Kaya nga, lagi mong bantayan ang aming mga puso. Lagi mong bantayan ang aming mga isipan. Lagi mong pakialaman ang aming mga buhay, Panginoon. Dahil, God, ang aming pagpili ay makakaapekto, God, sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Masunod nga ang iyong kalooban sa amin, Panginoon. At itong mga buhay na ito, itong mga katawang ito, O Diyos, magsilbingang God na living sacrifice. Buhay, God, na sakripisyo. May we use this life as living sacrifice, as living witnesses of God's glory, of God's goodness sa buong mundong ito, Panginoon. Gamitin namin ang mga lakas na ito, mga katawang ito, mga karunungang ito, mga natututuhan namin, God, sa inyong salita. Magamit namin ito lahat. Gamitin namin ito sa tama, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, thank you again for this opportunity, for this, God, blessings. Tunay nga na mapalad kami at pinagpala mo, Panginoon, dahil nakasamba kami, nakapagpuri kami. Napakaraming tao sa labas, God, na naglilibot. Napakarami sa labas ang nasa mga malls. Pero God, narito kami. We are expecting more from you, God. Narito kami, God, worshiping you. Narito kami, God, thanking you. Narito kami, God, looking at you, Lord. At yon ang tunay na pagpapala, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Muli ang pagsamba, papurit, pasasalamat ay kayo po ang tatanggap, Panginoon. Kayo lamang Ama, kayo lamang Jesus, kayo lamang Banal na Espiritu. Wala po sa akin, wala sa magnagpakanta, wala sa tumugtog, wala sa mga nanalangin, wala sa tatayo, God. Ikaw lamang, Jesus, ang tatanggap ng papurit, pasasalamat
sapagkat karapat-dapat ka. You are worthy of our praises. You are worthy of our praises, God. Kaya tanggapin mo ang aming mga pagsamba. Tanggapin mo ang aming mga pasasalamat. Tanggapin mo ang aming mga palakpak sa inyo. Sapagkat sa inyo lahat ito, Panginoon. Wala kaming ititira sa tao. Wala kaming ititira kaninuman. Sa inyo lahat ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya, takot at pagmamahal sa inyo. Ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen! Woo! Ayan. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Makakaupo na po ang bawat isa. Ayan, good morning po sa bawat isa. Good morning po sa ating Sunday service. Good morning. Gusto ko lang po batiin ng good morning din po sa mga kasama natin na nanonood dyan sa ating live stream. Ayan, good morning po. Ayan, before po tayo mag-proceed, gusto ko lang pong i-welcome po natin ang ating bagong kapatid, nanay, na nakapag-attend po ngayon. Sige po, kung okay lang po ba na itaas yung kamay po ninyo kapag natawag ko po yung pangalan ninyo, taas po yung kamay para po ma-acknowledge namin kayo na nandito po kayo at nakapag-attend po kayo. I-welcome po natin si Marlet Samson. Ay, welcome po. Welcome po. Welcome po. Ayan po, at may mga announcements lang po ako na gustong sabihin sa bawat isa, pati po sa mga ating kapatid na family na nanonood po sa ating live stream. Gusto ko lang pong i-invite ang bawat isa sa ating The Meeting Place. Ito po ay ating midweek service po. Ito po yung located dun po sa building ng second floor building po ng Magkalas. Dito po sa tabi po ng ng Save More. Ayan, lahat po tayo invited at pwede din po tayo mag-invite ng mga kapatid po natin, mga kaibigan na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon para po makasama po natin sila at makilala din po nila ang Panginoon. At dito din po nangyayaring ating Dawn Watch ng 6 a.m. Ayan po, 6 a.m. po every Saturday. Ayan, kung sino po ang willing na pumunta, manalangin para sa simbahan, manalangin po sa mga kapatid natin, mga magulang. Pwede po, lahat po tayo invited. Ito po ay 6 a.m. ng Saturday. Ayan, at gusto ko lang din pong i-announce na ang ating mga kuya po at mga ate ay may fellowship. Mamaya po. Mamaya po, same location, same venue po sa second floor Magkalas Building, pero yung oras po 7 p.m. Ayan po, kung may katabi po kayong YA dyan, invite po sila. Kung may katabi po, lahat po yung welcome, pwede po kayo mag-invite ng mga YA po, mga ate po natin, mga kuya na nanonood din dyan, live stream, patuloy na invited po tayong lahat sa fellowship po ng mga YA. And ang ating prayer meeting po dito sa church, sa more, every Monday po, ang prayer meeting po ay sa mga UGF. Lahat po ng UGF na gustong mag-attend ng prayer meeting dito po sa church, invited po tayong lahat ng 7 p.m. po. 7 p.m. Ayun po, 7 p.m. every Monday. And prayer meeting din po ng Thursday and Friday dito din po sa church. Lahat po tayo dito invited na mga youth, mga YA, tsaka mga UGF. Ayun po, dito po yan sa church. 7 p.m. din po ang start. Tapos po, gusto ko lang din pong i-announce ang ating mga bata. May mga kids pa po ba na nandito? At pwede po natin silang dalhin sa ating Sunday school. At yung mga teens po na ages 7 to 12, kung meron po kayong kasama dyan na 7 to 12, sila naman po ay tuturuan doon po sa taas, second floor, ng Sunday school po dito. Ayan, sige po, may mga magtuturo po sa kanilang ating mga teachers dyan, mga ating mga kuya at ate. Kaya kung sino man po ang may kasama at gusto na pumunta, go nyo na po yan. Go na po natin yan.
Ayan, sige po. Before po tayo dumako sa ating word, at before po natin i-welcome ang bawat isa, gusto ko lang din pong i-remind ang ating offering box na nasa tabi po ng pasukan ng ating church. Pwede po tayong kumuha ng mga envelope doon, mga sobre doon, at ilagay ang ating offering, ating tithes, at ihulog po doon sa box na yan. So sige po, before po tayo mag-proceed, gusto ko pong anyayahan ng bawat isa na pumikit at manalangin para po sa ating offering prayer. Sige po, Hallelujah Jesus, Hallelujah God, patuloy, Panginoon, ang kabutihan po ninyong aming nararanasan, o Diyos. God, hindi lang po ngayon, God, kundi itong week po na ito, itong month po na ito, God, ang kabutihan po ninyo ang aming nararanasan, Panginoon. Kaya salamat, o Diyos, salamat, Panginoon, na kung anuman po ang meron kami ngayon ay dahil sa inyo. Kung anuman po ang nararanasan namin ngayon ay dahil sa inyo, o Diyos. God, kaya po sa aming pagbabalik, patuloy na bigyan niyo po kami ng puso na kayang magbigay, Panginoon, kung ano po yung nararapat at para sa inyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Lord, wag niyo po kaming hayaan na maging asarado ang aming mga kamay sa pagbibigay. God, at patuloy, Panginoon, ang puso na kung ano ang nararapat na para sa iyo ay maibigay sa aming finances, Panginoon. God, at patuloy na kayo po ang manguna sa bawat. I-bless niyo po ang bawat isa dahil alam po namin na kayo Diyos na nagpo-provide, Panginoon, at patuloy, hindi po ito kawalan sa amin. Hindi po ito kawalan, Panginoon, sa aming mga bulsa, sa aming mga kayamanan, sa aming mga pera, O God. Bagkus, ito po'y blessing, Panginoon, dahil ito po ay sinabi ninyo sa inyong mga salita, O God. Lord, salamat po at we pray lahat po ng malilikom na salapi, God, sa aming mga offering, sa mga tithes, Lord, maging way po ito, God, sa advancement po ng kingdom ninyo, Diyos. Lord, salamat po. Patuloy na pinupuri ka sa aming mga offering, Lord. Pinupuri ka, God, sa aming mga finances, Panginoon. At ito po, God, ay maging way para ma-bless namin kayo, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Ito po ang panalangin namin na may pasasalamat, pagpupuri sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos at tayo po ay nakarating ngayong araw ng linggong ito. Ang lahat ng nakarating ngayon ay nagtagumpay. Amen. Lalo na pagka narinig nyo pa ang mensaheng ito, talagang sasabihin nyo sa inyong sarili na nagtagumpay nga ako dahil naka-attend ako ngayon. Dahil may kinalaman dyan ang ating pag-aaralan. Nakikita nyo lang dyan na giving. Hindi naman laging material ang giving. Love is giving.
Hindi naman laging material. Isang month po yan at last Sunday na ito ngayon ng yan yung labis again. Ganon din siya sa Tagalog, labis. Labis giving. Ganon din siya. Kaya hindi mahirap ipaliwanag sa Tagalog yan. Yung sobra-sobrang pagbibigay. At ngayong last Sunday, I excel in the grace of giving. Umangat-angat at medyo managana, sumagana sa pagbibigay, sa biyaya, in the grace of giving. At magbasa na po tayo ng Bible para makarami tayo dahil marami-raming oras ang naubos ngayon. Kaya mga 1/4 lang ng message natin ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. 2 Corinthians chapter 8, verse 7. But since you excel in everything, sila po ay nag-excel sa lahat ng bagay, sa maraming bagay, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, yung kasipagan, and in the love we have kindled in you. See that you also excel in this grace of giving. See that you also excel in this grace of giving. Yan po yung ating title, Excel in the Grace of Giving. Tayo manalangin sandali sa umagang ito. Purihin po ang iyong pangalan, Panginoon. Ang inyong kabutihan ay nagpapatuloy. Lagi naming sinasabi na God is good all the time and all the time God is good. Yun po'y 100% na totoo, Panginoon, na sa lahat ng oras kayo ay mabuti at hindi nagbabago ang inyong kabutihan. Hindi kayang baguhin ang iyong kabutihan ang aming kasamaan kung sakali man. Ang aming mga kapalpakan ay hindi kayang bawasan ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala mo. Sa aming mga pagkukulang, ikaw pa rin, O God, ay nananatiling tapat sa iyong mga pangako, nananatili kang mabuti at nagpapala sa iyong mga anak. I-bless mo nga po ang iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan at pabayaan po ninyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay manaig, O God, ang mga salita mo sa aming mga iniisip. Manaig ang mga salita mo sa aming mga pansariling mga prinsipyo sa buhay. At manaig, magtagumpay ang mga salita mo at makapasok sa aming buhay at ito ay mag-manifest, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Marami pong salamat. Pagpalain mo kaming lahat hanggang matapos po, samahan kami ng inyong banal na Espiritu at uuwi kami na meron kaming gagamitin at ipapamuhay sa mga susunod na araw habang kami ay nabubuhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano na tinawag mo para maging ilaw at asin ng sanglibutang ito. Purihin ang iyong pangalan, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Welcome din po maging sa mga nanonood sa online. Kayo po ay kasama sa pamilyang ito para sama-sama nating paglingkuran at pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. At ang title nga natin ngayon ay Grace of Giving. Kaya lang, hindi lang basta grace of giving. Excel in grace of giving. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo ng konti yung verse na lang, yung chapter na yan ng 2 Corinthians chapter 8. Ano po, na nakasulat dyan sa inyong mga Bible. Yan po ay bahagi tungkol sa pagbibigay. Material na pagbibigay ang isa sa pinag-usapan dyan. Pero ang mga taong kausap dyan, ang mga taong involved dyan, ay mga taong mahihirap ang buhay. Yung mga sinabihan dyan na kinwento dyan ni Pablo, ay mga taong mahirap ang kanilang mga buhay. Nakakaranas sila ng kahirapan sa kanilang mga buhay. At sa kabila noon, ang sabi ng Apostol Pablo sa kanyang pagkukwento, kinukwento niya sa mga taga-Korinto, itong mga taong ito, sa kabila daw ng kanilang kahirapan, sila ay patuloy na nagsusumikap at masayang-masaya sa pagbibigay. Katunayan nga, itong verse 2, basahin ko na lang kasi wala dyan.
Dumanas sila ng matinding kahirapan. Yan kinukwento niya sa mga taga-Korinto. Dumanas sila ng matinding kahirapan. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Yan. Pwede niyong ilagay yan kung makaya niyong hanapin habang ako ay nagkukwento at nagsishare. So, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. So, kinakausap niya yung mga taga-Korinto at ngayon ay, mababasa niyo, sinabi niya sa mga taga-Korinto, ganun sila. May matinding kahirapan sila, mahigpit na pagsubok yun sa kanila, pero sa kabila niyan ay masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Yan ang excel in the grace of giving. Yan ang talagang sumasagana sa paraan ng pagbibigay. Wala ka nang maibigay, pero nagbibigay ka pa. Yan ang sabi niya. So sa verse 7, balikan natin yung ating verse. Sa verse 7, sabi niya, eto na kayo. Okay na kayo. Lumalago ang inyong pananampalataya. Kasi po yung Corinthians, mga taga-Korinto, gifted sila. Gifted sila. Sila ay may malalakas na pananampalataya. Sila ay mahusay. Sila ay maalam. Sila ay talagang competent sila pagdating sa lahat ng paggawa. Ano man ang kanilang ginagawa. Nag-excel sila talaga. Pati sa pag-ibig at saka sa kanilang kasipagan. Sila po ay talagang angat. Isa lang ang sabi niya. See that you also excel. Ito ang medyo kulang sa kanila. Ang grace of giving. Pinakita niya, pinamukha niya sa mga taga-Korinto na itong mga taga-Macedonia, sa kabila ng kanilang kahirapan, paghihikahos, masayang-masaya pa rin silang magbigay. Pero kayo, sabi niya, kumpleto na kayo sa lahat ng iba't ibang mga gifts. Pero itong isang bagay na ito, isama ninyo. Isama ninyo ito, yung grace of giving. Sa Tagalog kasi, ang salitang grace of giving ay pagkakawang gawa. Pagbibigay na, ano ba yung kawang gawa? Pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Yan ang kawang gawa. Tama? Pagbibigay ng hindi humihingi ng kapalit. Yan. Yan ang grace of giving na ating pagbubulay-bulayan ngayong linggong ito. At tingnan natin kung paano nga ba, ano ba ang pwede nating gamitin na mga salita para sabihin natin na nagawa ng mga taga-Macedonia ang bagay na ito sa kabila ng ang kanilang pagsubok ay kahirapan, ay masayang-masaya pa rin sila sa pagbibigay. So, ginawa kong tanong yan, how to excel in the grace of giving. Paano tayo magiging masagana, paano managana, paano tayo magiging generous pagdating sa giving, pagtulong, pagkawang gawa, pagbibigay, ano pa mang definition yan, ano pa mang term ang gamitin natin, paano tayo umangat ng umangat diyan at paano tayo ay maging generous pagdating sa bagay na yan. At least, meron na tayong example sa Biblia, itong mga taga-Macedonia na sobrang hirap sila, pero sila ay nagawa nilang magbigay sa Panginoon. At salamat sa Diyos, ano? Huwag po ninyong alalahanin yung inyong mga anak doon sa taas, may aircon na sila. Dapat isang bagsak dyan. May aircon na yung mga bata doon sa taas, kaya lang ang inaalala namin, yung medyo mataas yung hagdan, kaya yung mas matatandang bata, mas may edad ang nasa taas para sila ay, salamat sa Diyos, ano? Nasusuplayan yung ating mga pangangailangan. Ang totoo, ang biniling aircon ay yung sa baba nilagay, kasi split type siya, medyo mas mahal ng konti, para yung init, hindi na pumapasok sa kusina. Nakakahiya naman sa mga nagkakape sa kusina, yung init ng aircon lumalabas sa kanila. Pero sa biyaya ni Lord, nakabili tayo ng split type doon para yung init, yung anyang exhaust ay sa taas siya lumalabas. Sa biyaya po ni Lord dyan at sa inyong mga suporta,
sa gawain ng Panginoon. How to excel in the grace of giving. At kumuha ako ng ilang mga dapat na pag-usapan, paano nga ba tayo ay makita natin ito? Ano? Kasi yung mga taga-Macedonia, kabaligtaran ang buhay ng mga taga-Korinto. Yung mga taga-Korinto ay maunlad ang buhay, maayos ang buhay, pero iyon ang kulang nila. Sige, masagana sila, malaki ang pananampalataya nila, gifted sila sa mga spiritual gifts, pero pagdating sa pagkakawang gawa, pagbibigay at pagtulong sa gawain ng Panginoon, sila ay medyo kulang. Kabaligtaran sila nitong mga taga-Macedonia, na sa kabila ng kanilang kahirapan, sila ay tuwang-tuwa pa rin magbigay. Ano nga ba ang pumipigil sa mga taga-Korinto at ano naman ang nag-udyok sa mga taga-Macedonia na magbigay ng masagana? So number 1, at baka itong isa lang na ito ay sapat na. Itong isa lang na ito ay sapat na para ang Kristiyano ay magising sa katotohanan at mabuhay na ang kanyang puso ay merong desire at saka mga aksyon para maging matulungin at mapagkawang gawa. Number 1, excel in the knowledge of God's grace to us. Yan ang number 1. Excel in the knowledge of God's grace to us. Dapat ay sumagana din. Gawin natin sumagana yung excel. Sumagana tayo sa kaalaman tungkol sa biyaya ng Diyos sa atin. Alam niyo ba yung biyaya ng Diyos sa atin? Sabi ko, pagka ako ay gumagawa ng outline at nagbubulay-bulay, sabi ko, nabe-bless na agad ako. Nabe-bless na agad ako. Maisip, itong number 1 lang, sabi ko, na-bless na ako. Pero parang ano lang, napaka-simple lang, ordinary lang yung message. Kahit yung message ngayon, ordinary lang, ordinary lang. Pero na-bless ako mismo, na talagang nagbabasa na ako ng Bible, nag-aaral na ako. Pero pagka nagbibigay ng message ang Diyos sa akin para i-share sa inyo, talagang una akong nabe-bless. Ewan ko ba, ba't ganun ako kababaw? Ang dali kong makaranas ng blessing, parang maliit na bagay lang sa iba, pero sa akin ay malaking bagay. Excel in the knowledge of God's grace to us. Maunawaan natin, lumalim tayo sa kaalaman tungkol sa biyaya ng Diyos sa atin. At alam niyo ba, ang unang nilagay ko, naglagay ako ng 3 Ang unang nilagay ko, ano ba yung mga biyaya ng Diyos sa atin? At ang isang pinakasimpleng nakita ko, yan, our lives o our life, yung ating buhay. Yung ating buhay. Biyaya ba ng Diyos yung buhay na yan? Sigurado tayo? Pero bakit minsan parang hindi natin ginagamit sa Panginoon ang buhay na yan? Biyaya pala. Bigay ng Diyos ang buhay na yan. Minsan hindi natin ginagamit sa Diyos. Patunayan natin na galing sa Diyos yan. Sa Gawa, chapter 3. You killed si Pedro po ito. After na mamatay at mabuhay muli si Jesus, umakyat sa langit, nangaral siya sa kanyang kapwa mga Israelita, mga Hudyo. Sabi niya, you killed the author of life. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Sino po pinagmumulan ng buhay? Si Jesus. Sabihin niyong malakas, si Jesus. Si Jesus. Pinatay niyo ang pinagmumulan ng buhay. You killed the author of life. Ibig sabihin, yung buhay na nasa iyo ngayon ay galing sa Diyos. Amen po ba? Kailangan makumbinsi ko kayo. parang hindi kayo kumbinsido. Parang akala ko hindi kayo kumbinsido. Ano? Kailangan makumbinsi ko kayo na ang buhay ninyo ay ang pinagbulan niyan ay ang Diyos. O, kumbinsihin ko kayo ngayon para mas makumbinsi pa kayo na yung buhay ninyo ay ang Diyos ang pinagmulan. Sabi ko nga, how much is your life? Gaano ba kamahal ang iyong buhay? Sino sasagot? Pwede po kayong conversation. Sino sasagot? Gaano kamahal ang buhay mo?
Sabi ko nga doon sa pinuntahan naming lugar, Taulay, how much? Taulay, magkano? Magkano ang buhay mo? Wala akong pinag-aralan kundi Taulay. Magkano to? Magkano yan? Taulay. Di ba? Galing ko. Parang kaboses ko na sila. Taulay. Magkano ang buhay mo? Gaano kahalaga ang buhay mo? How much is your life? Kasi nababaliwala ng maraming Kristiyano ang halagang ito ng iyong buhay. Kunwari, sino pinakamayaman dito? Baka banggit kayo ng mayaman, hold up pa. Sino, kunwari, pinakamayaman? Kunwari si Jagar na lang para marinig ng mga taga Bicol. Kunwari si Jagar na lang ang pinakamayaman dito. Jagar. Jobel, na-ospital si Jagar. Nagkasakit. At nangangailangan ka ng 1 milyon para siya gumaling. Maglalabas ka ba ng 1 milyon o hahayaan mo na lang siyang mamatay? Maglalabas ka? Kayo po ba maglalabas kayo ng 1 milyon o hahayaan niyong mamatay? Maglalabas kayo? Sino pong hindi maglalabas? Sabihin ko sa asawa niyo, hindi kayo maglalabas. Maglalabas ba kayo ng 1 milyon kahit wala kayong pera? Hindi. Pag-pray na lang natin. Hahanap ba kayo ng 1 milyon? Gagawa ba kayo ng paraan para gumaling siya? Paano after nang naubos ang 1 milyon? Kunwari, may pera kang 1 milyon at naubos, hindi pa rin gumaling. Pero may bahay ka. Isasanla mo ba yung bahay? Di po, kayo. Isasanla mo ba yung bahay o ibebenta mo? O hayaan mo na lang siya mamatay? Sasanla? Sino pa? Isasanla, ibebenta. Isasanla, ibebenta. Isasanla, ibebenta. O hayaang mamatay? Di ba't isasanla o kaya ibebenta? May kotse kang bagong-bago, mahal na mahal mo yung kotse mo, naubos na yung bahay, nabenta na, may kotse ka pa, ibebenta mo ba? Para siya mabuhay? Amen? Ibebenta niyo ba yung kotse niyo? Para kay Sister Nancy? Ibebenta niyo. Kahit maubos pa lahat ng ari-arian mo, mabuhay lang yung mahal mo, gagawin mo. Amen? Pero minsan binabaliwala natin. Sino ba talaga ang nagbibigay ng iyong buhay? Kanino ba talaga galing ang buhay na yan? Bakit parang galing sa inyo ang inyong mga buhay? At maraming tao ang ginagamit nila ang kanilang buhay para lang sa kanilang sarili. Na kapag parang nakasimba na ng linggo ay okay na yon, sapat na. Nakasimba na minsan 1 buwan, nakakalungkot yung ganon. So, pagka nakita mo, wow, itong buhay ko pala na ito, ay ang Panginoon, you killed the author of lives. Ay, ang pinagmumulan pala ng buhay na ito, hindi ako. Galing pala sa Diyos ang buhay na ito. At kung ito'y sa Diyos, dapat magamit sa Diyos. Amen. Parang nagmamalaki na tayo pagka nakasimba na tayo. Total, sinimba na ako, okay na. Kakanyang ka pa din. Kasi hindi, hanggang ngayon, maraming beses na rin akong sumakay ng bakal na lumilipad. Hanggang ngayon, hindi ako makatagumpay. Hindi ko pa rin maisip bakit lumilipad yung bakal. Sabi ko, 1 mintis lang, babagsak ang eroplano, patay. Tama ba? Tama ba? Ilan lang nakakaligtas pagka bumagsak ang eroplano? Karaniwan, wala. Siyempre, magbubulay-bulay. Pagbagsak nito, patay na ako. Pagbagsak nito, patay na ako. Wala na. Pero itong buhay ka, nandito ka, buhay ka, at binibigyan ka ng buhay, dinadagdagan ng buhay mo ng Panginoon. Ay sabi ko, pag uwi ko, lalo akong maglilingkod sa Diyos. Kasi ma-realize ko, dinadagdagan ng Diyos ang aking buhay. Another tanong. Sige, palakpakan muna natin ang Panginoon. Another tanong. Naku, ubos ang oras natin. Nakakawala pa tayo. Another tanong. Na-ospital, kunwari, sino ba gusto nyo na-ospital?
Pasensya na kayo, nagkwentuhan yata tayo ngayon na hospital, kunwari, Sister Binyang. Total, na hospital naman siya. Ako na lang. Ako na lang, para walang problema. Ito na lang. Ha? Si Elaine. Na hospital, kunwari, si Elaine. At siya na COVID-19. Na-COVID siya at talagang ang daming iniuwi na COVID tapos ay iuwi. Nakakandila na, andyan na. Tapos siya, agaw buhay, 50-50. 199 na, 199. Hindi na 50-50, halos mamamatay na. Pero nabuhay. Nabuhay. Ano sasabihin ng mga tao pag nabuhay? Hindi, mayroon pa. Maliban pa doon, ganito ang madalas nating marinig. May pinapagawa pa ang Diyos sa iyo. O kaya, ibang salita, may misyon ka pa. Tama? Alam mo ba, na COVID-19 siya, at siya namatay at naging abo, ano sasabihin natin? Hanggang doon na lang talaga siya, ganyan. Yan na talaga yung buhay niya. Yan, tinakda na lang Diyos sa kanya yan. Pero pag nabuhay, may mission ka pa, ganyan. Kailangan pang ma-ospital para malaman na may mission pa. Bakit kailangan ma-ospital muna, magkasakit, lumala, mag-agabuhay, tapos mabuhay ulit, sumigla, lumakas, para sabihin may mission ka pa? Bakit pagka hindi nagkasakit, kikeme-keme, ganyan, shopping, kung ano-ano ginagawa? Nare-realize nyo ba yun? Amen? Bakit ganun katuwa yung mga taga-Macedonia na tulungan ang gawain ng Panginoon, tulungan ang mga Kristiyano, sumuporta sa gawain ng Panginoon, kahit hindi na sila kailangang himatayin muna, atakihin sa puso, gumaling, hindi na ma-ospital ng matagal, halos mamatay, tapos mabuhay, tsaka sasabihin, maglilingkod na po ako, Lord, maglilingkod na po. Bakit ganun sila kasigasig? Kahit hindi nila kaya, kahit nahihirapan sila, kahit sa tingin nila ay imposible sa amin, pero masaya pa rin kaming tutulong, susuporta sa gawain ng Panginoon. Amen? I-realize natin yan, unawain natin yan. Kinakailangan pang magdanas ng matinding bingit ng kamatayan bago sabihin na ma-realize na may mission ka pa. Pag okay ang buhay, okay ang lahat, parang walang mission. Parang muntik ng masagasaan. Naku, muntik ka ng masagasaan. Naku, buti na lang, hindi, may mission ka pa. Kailangan pang ma-diarrhea at makayayat at saka kulang na lang, ma-dehydrate at hindi na maitusok yung karayom dahil tuyo na lahat ng ugat, tapos biglang naitusok ngayon, nabuhay, may mission ka pa. Bakit pagka healthy ka, wala kang misyon, lalo kang may misyon dapat. Amen. Pagka malusog ka, bakit? Ito ang pinagmumula ng buhay. Yung buhay na nasa iyo ngayon ay ibinigay sa iyo ng Panginoon. At dapat ang Panginoon ang makinabang sa buhay na yan. Amen. Hindi nga minsan na hindi na nga ang Panginoon nakikinabang, ang diablo pa nakikinabang eh. Minsan. Yung, hindi ikaw yon, hindi po ikaw yon. Baka yung nasa likod mo yon. Minsan ang diablo pa nakikinabang. Minsan ang diablo pa ang nag-glorify sa buhay. Hindi na nga nag-glorify si Lord, negative pa ang nangyayari. Samantalang ang Diyos pala ang pinagmumulan ng buhay na yan, di dapat sana ay ang Diyos ang malwalhati dyan. Amen. Ang Diyos ang mapapurihan dyan. Sa Diyos magamit ang mga buhay na yan. Amen. Maging ganyan na ang ating kaisipan. Isipin natin, ano ba ang magiging bahagi ko, Lord? Yan. Lord, hindi ako nagkasakit itong 1 taon. Baka kung nagkasakit ako, gagastos ako ng 100,000. 50,000, pinakamahina minsan. Lord, naging healthy ako sa loob ng 1 taon. Anong thanksgiving ang pwede kong gawin sa Diyos? Amen? Anong thanksgiving? May pera naman ako. Baka pag natuwa ang Diyos, hindi ka magkasakit sa susunod na taon. Pagka sa ngayong taon ay nag-thank you ka, nagbigay ka sa Diyos, susunod na taon, hindi ka na magkakasakit kasi alam niya magbibigay ka ulit.
Alam niya magte-thank you gift ka. Thanksgiving gift. Thanksgiving gift. Thank you gift sa Diyos. Pagka na-realize ni God yan, nakita ni God yan sa iyong puso, Lord, papasalamat ako, hindi ako nagkasakit ngayong taon. Naging malusog ako. Ito sana gagasusin ko, Lord. Magbibigay ako kung ano man ang project ng mga simbahan, mga gawain ni Lord. Susunod niyan, na kami kasakit. Kasi marunong kang mag-appreciate ng biyaya ng buhay na galing kay Lord. Ituloy po natin itong pag-usapan ito. Ano? Excel in the knowledge of God's grace to us. Kaya nga tinatanong ko, gaano kahalaga ang iyong buhay? Hindi natin nakikita ang halaga ng buhay kapag malusog tayo. Tama? Hindi natin nakikita ang halaga ng buhay kapag wala tayo sa banig ng karamdaman. At least ako na-realize ko ng konti. Di ba? Kaya lahat ng nangyayari araw-araw, pwede mag-isip, mag-message si Lord. Pwede mag-message si Lord sa iyo. Kung hindi na ako nakauwi ng buhay, paano? Hindi naman sa pero pinaisip lang ni Lord sa akin yon. Pinaisip lang. Paano kung ibagsak ko yan? Patay ka. Na hanggang ngayon ay phobia ko pa rin yon. Samantalang misis ko, nagte-take off, tulog. Parang nasa bahay lang. Ako, samantalang ang daming beses ko nang sumakay, hala pa rin. Tatakot ko pa rin. At doon ko na-realize na ang buhay mo malakas, malusog. Doon ko rin na-realize, yung dumating ang mga message na yan, pagka nag-agaw buhay ka, pag nabuhay ka, biglang sasabihin may mission ka pa. Pagka naman nagkasakit ka, namatay ka, tapos nag-graduate ka na. Yung point, yung gumaling ka ulit, lumakas ka, may mission ka pa. Ba't sinasabi yun sa nagkasakit at gumaling? Sa walang sakit na malusog na hindi nagkasakit, hindi sinasabi yun. Hindi nare-realize ng bawat isa yon. Kailangan, gusto niyo bang ma-realize muna? Sa ibang paraan? O wag na. Gusto niyo ba sa ibang paraan muna iparealize sa inyo ng Diyos na may mission pa kayo? Ipaunawa ng Diyos sa ibang paraan. Huwag na nating hintayin na sa ibang paraan pa niya ipaunawa na may mission ka pa. Kaya ka nandito, kaya ka buhay, kaya ka nakakapagtrabaho, may mission ka pa, may pinapagawa pa ang Diyos sa iyo. At ang mga taga-Macedonia, yan ang kasiyahan nila. Na ang mga taga-Corinto naman, yan ang kulang na lang sa kanila. Magaling sila sa pananampalataya, sa maraming bagay, pero pagdating sa pagkakawang gawa, pagtulong, pagsuporta, sa mga gawain ng Panginoon, sa kabila ng meron naman silang itutulong, hindi nila ginagawa. Kabaliktaran ng mga taga-Macedonia, at ang isang dahilan niyan, alam ng mga taga-Macedonia, ang buhay nila ay nagmumula sa Diyos. Nagbiro nga ako, paano kung malimutan ka ng Diyos na patibukin ang puso mo ng 5 minutes? Ay, nalimutan mong patibukin ang puso ni Elaine ng 5 minutes. Buti na lang, hindi malilimutin ng Diyos. Di ba? Siya ba nagpapatibok ng puso natin? Halimbawa, nalingat siya. Naku, 1 linggo lang hindi sumisikat ang araw. Puro gabi. Ano kaya mangyayari sa atin? 1 linggo lang. Hindi naman 1 araw. Hindi 1 buwan. 1 linggo lang. Pastor, pagka tag-ulan, hindi naman sumisikat ang araw. Hindi. Andyan yung araw kahit tag-ulan. Andyan yung araw kahit tag-ulan. Ang imaginein mo, yung wala talaga yung araw. Pastor, doon sa isang bahagi ng sulok ng mundo, 6 na buwan na walang araw. Hindi. Hindi totoo yan. Andyan pa rin yung araw. Ang sinasabi ko, alisin ng Diyos yung araw. Ng 1 linggo. Walang makaka-imagine yan. Walang makaka-realize yan. Ano mangyayari? Kasi ang araw talaga, sumisikat yan dahil kailangan niya ng tao. Pangalawa, maliban siya sa buhay natin, at least ba nakaka-realize na ba kayo na, tama nga naman. Minsan nababaliwala natin kung mamalusog tayo, okay tayo, wala tayong karamdaman, kompleto tayo, parang okay lang na lumipas ang mga panahon.
Ilang taon ang lumilipas, parang okay lang na, ano ba yung nagawa ko kay Lord? Ano ba nagawa ko sa Panginoon? Ang buhay ko pala naman ay ang Panginoon ang pinagmumulan nito. Pangalawa, nilagay ko at napakababaw at napakasimple. Ano ba? Excel in the knowledge of God's grace to you. Una, yung buhay natin. At ang isa pa ay napakasimple lang. Sino ba yan? Si Jesus Christ. Na-realize nyo ba yung grace ni God na si Jesus Christ sa atin? Inisip ko yan at pinag-aralan ko. Tanong, ganitong tanong, para ma-realize nyo gaano kalaking biyaya na merong Jesus. Amen? Halimbawa, walang Jesus. Kung walang Jesus, pero parang nababaliwala lang na may dumating na Jesus, pinanganak ng Pasko, lumaki, nagkatawang tao, at nagdusa, naghirap, pinarusahan, pinatay, pinako sa krus, namatay, nabuhay na muli, at pumunta sa langit. Parang wala lang. Paano kung walang Jesus? Amen? Ang dami nang naisip siguro. Kung walang Jesus, yan ay biyaya ni Lord sa atin. Yang Panginoong Jesus, biyaya ni Lord sa atin. Alam ng mga tunay na Kristiyanong ito, itong mga taga-Macedonia, alam nila ang mga biyayang ito ng buhay, biyayang si Jesus Christ na dumating sa kanila para ma-realize nila na kailangan nila si Jesus at kung walang Jesus, sila na pinakakawawa sa buong mundo. Ang tao ang pinakakawawa sa buong mundo, sa lahat ng nilalang, ang tao. Tama ba? Ang tao? Hindi ang dagat? Hindi ang mga puno? Hindi ang mga animals? Hindi ang mga isda? Hindi. Kapag walang Jesus, pinakakawawa sa lahat ng nilalang ang tao. Maunawaan natin ang bagay na yan. Pag uwi nyo, sabihin nyo sa mga medyo umabsent. I-share ninyo, itong dalawa lang na to. Itong dalawa lang na to. I-share ninyo. Dahil malamang-lamang hanggang dalawa lang tayo dahil marami pa tayong gagawin. Kung walang Jesus. Tapos minsan nagtatampo pa tayo, no? Di na ako attend. Kaya nating sabihin yon pag hindi na nare-realize ang biyayang iyan ng Diyos sa atin. Kung walang Jesus, balik tayo sa number 1, walang pinagmumula ng buhay. Sino kasi pinagmumula ng buhay? Si Jesus. Kung walang Jesus, period na agad. Wala ang pinagmumulan ng buhay. Dahil si Jesus ang pinagmumulan ng buhay. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. So kung walang Jesus, walang buhay. Ano pa? Walang daan, walang katotohanan, walang buhay, walang makakapunta sa Ama, sa langit. Ganun kasimple pag walang Jesus. Kaya dahil may Jesus, dapat nating ipagpasalamat ang lahat ng araw na ang Panginoon, yung araw na yon na ipinanganak siya, binigay siya ng Diyos para siya ay magkatawang tao para sa atin. Ganon ang mga taga-Macedonia na meron silang pananagana, sumasagana sa pagtulong at pagbibigay dahil sa kaalamang yan, maunawaan yan, maintindihan yan at maipamuhay yan. Kaya, hindi, minsan kasi, ang sabi nung iba, sobrang naman ng Diyos kung mag-utos. Meron namang nakaisip sa inyo ng ganon? Sobrang naman ng Diyos kung mag-utos. Baka meron pang nakakaisip ng ganon sa inyo, baguhin nyo na agad magsisi kayo bago kayo lumabas dito. Isipin mo, iuutos niya, mahalin nyo ko ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Sinolulan niya lahat. Mahalin nyo ko ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Ang higpit naman ang utos ng Diyos. Tapos, igalang ninyo ang araw ng pamamahinga. Meaning, ibigay ninyo sa Diyos ang araw na yan at pagsamba sa Diyos. Tapos, dami pang mga kasunod na mga utos. Parang ang higpit-higpit ng Diyos. Ang Diyos ay may karapatan na iutos ang mga bagay na yan.
unang-una, kagaya ng ating pinag-aralan, siya ang pinagmumulan ng inyong buhay. Gusto niyo ba kanya-kanya na lang? Sa Diyos at saka tayo. Lord, bahala na kami sa buhay namin, bahala ka na sa buhay mo. Pero mapapayag na ganon? Kanya-kanya na lang, Lord. Bahala na kami, bahala ka na. Never. Talo tayo lagi. Talo tayo lagi. At may karapatan siyang mag-utos dahil, sabi niya, mahalin niyo ko ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Dahil siya ginawa nga niya, sabi ko nga sa inyo. Ginawa niyang mahalin tayo ng buong puso, buong isip, buong lakas. Kasama pa yung kanyang bugtong na anak. Pero, ang nakakaantig ng puso natin ay ganito. Minahal niya tayo kahit sino pa tayo. Pero siya karapat-dapat naman siyang mahalin ng buong puso, buong isip, buong lakas, pero hindi natin nagagawa. Hindi tayo karapat-dapat mahalin ng buong puso, buong isip, buong lakas, kasama pa ng kanyang bugtong na anak, sa sobrang pagmamahal niya, pero ginawa niya, kahit hindi tayo karapat-dapat. Ganyan ang kaalaman ng mga taga-Macedonia tungkol sa biyaya ng Diyos. Kaya kahit sila nahihirapan at naghihikahos, ginagawa nilang masayang-masaya pa rin sila. Maglingkod sa pamamagitan ng kanilang talento, maglingkod sa pamamagitan ng kanilang mga oras na binigyan ng Diyos sa kanila, at even sa kanilang paghihikahos sa finances, sila pa rin ay tuwang-tuwang tumulong. Amen? Dahil alam nila yung katotohanan yan. 1/4 pa lang po yan ng ating pinag-uusapan. Pero sobra-sobra na yan para sabihin natin, yes, Lord. Ano yung huli kong sinabi? Ulitin ko para lubusan nating maunawaan. Minahal tayo ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. Hindi pa tayo sinisilang, iniisip na tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo inisip lang natin siya nung tayo ay makarealize na tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Siya hindi pa tayo pinapanganak, inisip na niya tayo. Pinlano na niya, niready na niya yung kanyang bugtong na anak, for God so loved. Niready na niya. Hindi ka pa pinapanganak. Niready na niya. Inisip ka na niya. Nasa puso ka na niya. Minahal ka niya. Kahit hindi ka karapat-dapat mahalin. Alam ng mga taong naglilingkod sa Diyos ng totohanan yan. Alam ng mga masigasig, ba't ang sigasig mo? Ba't ang sigla mo maglingkod? Bakit sinasacrifice mo kahit magalit pa yung kung sino dyan? Nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod. Kahit pigilan ka, nagpapatuloy ka sa paglilingkod. Ito ang mga dahilan. Amen. Ito ang dahilan. Kahit magalit ang asawa mo, magalit ang nanay mo, magalit ang anak mo, kung sino-sino pang magalit, kahit magalit pa yung nasa kabilang mundo, nagpapatuloy ka pa rin kasi meron kang dahilan. Meron kang dahilan para magpatuloy sa paglilingkod. Kahit kasya lang ang pera mo, tumutulong ka pa rin. Pagka merong para sa Panginoon, tumutulong ka pa rin. Kahit busy-busy ka, magtanungan kayo kung sino ang pinaka-busy. Minsan sila yung pinakamasipag maglingkod. Kung sino yung busy, sila yung may oras sa gawain ng Panginoon. At karaniwan daw po ganun. Kapag kami nagsaseminar, ang sabi sa amin ng mga pastor na nag-uusap kami, Pastor, kanino ko ipapagawa ito? Sabi ng isang pastor, ipagawa mo sa busy. Huwag mong ipagawa sa walang ginagawa, sabi niya. Ipagawa mo sa busy. Kasi yung walang ginagawa, kahit walang ginagawa yan, hindi pa rin niya gagawin yan. Pero yung busy, kahit busy siya, pagka alam niyang i-manage ang oras niya, kaya niyang gawin yan ng maayos. Pero yung walang ginagawa, sabi niya, mahihirapan mong ipagawa yan. Kasi wala nga siyang ginagawa. Kaya kahit ipagawa mo yan, wala pa. Hindi, ganun lang sinasabi. Kasi kung tutusin, wala dapat tao na walang ginagawa. Puntahan mo yung bahay ng taong walang ginagawa. Makita mo yung bahay niya. Pero tingnan mo yung bahay ng taong masipag. Magugulat ka, ano nagagawa mo to? Tapos ganito pa ginagawa mo? Tapos ganito pa? Nagagawa mo lahat? Yan ang ginagawa ng taong may
ginagawa. Yung walang ginagawa, kahit yung pwede na niyang gawin, hindi pa niya ginagawa. Kaya pag kami ipapagawa ka, huwag mong gawin sa walang ginagawa. Pagawa mo sa may ginagawa. Ang mga taga-Macedonia, dapat sana kaawaan sila. Tulungan natin taga-Macedonia. Sabi niya, hindi. Sa tuwa namin, sa kagalakan namin, sa pagkaalam namin ng biyaya ng Diyos sa amin. Basahin niyo yung verse 1, nakalagay yon. Basahin niyo yung verse 1, nakalagay yon. Yung grace of God to these people, sa mga taga-Macedonia, napakasagana ng biyaya. Alam nila yon. Sinampol ko lang itong dalawang ito na biyaya ng Diyos sa kanila, kaya masaya silang nakakagawa at nagagawa nila ang mga bagay na dapat nilang ginagawa. Amen? Hindi ko na kasi maitutuloy yung mga susunod Mabibitin na ako sa oras. Baka gamitin ko na lang sa Bible studies o kaya sa susunod na linggo. Kung aabangan po ninyo, itutuloy ko po itong lesson na ito, itong pagtuturo pong ito. Pero sa ngayon, nais ko pong pagbulay-bulay na lang ninyo yung dalawang binigay ko na pang-elementary teaching lang sila. Pero kung buklatin ninyo ang inyong mga isipan, sasabihin ninyo, oo nga naman. Oo nga naman. Tumayo po tayong lahat ngayong umagang ito. Oo nga naman. Oo nga naman. Bakit nga ba pagdating sa buhay natin, karamdaman, pag dumating ang karamdaman, tinanong ko kayo kanina, kaya nyo bang gumastos kahit wala kayong pera para lang kayo mabuhay? Kaya nyo bang ipagpalit ang inyong bahay para lang mabuhay ang inyong mahal sa buhay? Kaya nyo bang ipagpalit ang inyong sasakyan na minamahal, binayaran ng matagal na panahon, ibenta nyo para lang mabuhay ang inyong mahal sa buhay? At nagpasalamat tayo dahil salamat may sasakyan akong nabenta at nabuhay siya. Salamat may lote akong nabenta at nabuhay siya. Salamat at meron akong bahay na nabenta at nabuhay siya. Bahay lang yon, lote lang yon, at sasakyan lang yon. Minsan hindi natin na-appreciate. Salamat, may Jesus na pinagmumulan ng buhay. Kaya ako nabubuhay ngayon. Salamat, may Jesus na author of life. Kaya ako nabubuhay ngayon. At kung ang buhay na ito ay kay Jesus, dapat si Jesus ang mag-glorify sa buhay na ito. Dapat si Jesus ang gumamit ng buhay na ito. At kung ang buhay na ito ay galing kay Jesus, hindi lang milyon ang halaga ng buhay niya. Amen? Hindi lang 2 milyon, hindi lang 3 milyon. Maniwala ka, kahit meron kang 10 milyon, uubusin mo para mabuhay ang iyong mahal sa buhay. Kung meron kang pera, 10 milyon, uubusin mo yan para mabuhay ang iyong mahal sa buhay. Baka kahit maubos yan, manghiram ka pa para mabuhay ang iyong mahal sa buhay. Pero ang buhay na binibigay sa iyo ng Diyos, hindi araw-araw nababala natin. Sino nagagamit? Hallelujah. Sino nakikinabang sa buhay na yan? Hallelujah. Oh, rabasyan na makaya rabas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, God. Panginoon, maging yung mga nasa online na aming nakakasama, mga kapatiran namin, O God, na maaring hindi naka-attend ngayon, O God. Maaring sila yung upo dapat sa mga bakanting upo, pero nasa online na lang sila ngayon. Mangusap ka po, Panginoon, sa mga mensaheng ito, O God. Hallelujah. Magsalita ka sa bawat isa, Panginoon, mga mensaheng narinig namin ngayong umagang ito. Hallelujah. Nawa, O God, hallelujah, ang buhay na ito na sa iyo nagmula, ay sa iyo rin namin ialay. Sa iyo rin namin ihandog. Kaya nga ang utos sa amin, O God, hallelujah. Ialay namin ang aming mga buhay bilang isang banal buhay. Ito'y karapat-dapat na pagsunba namin sa Diyos. Living sacrifice. Ang aming mga buhay ay maging buhay na handog para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Bago po kayo lumabas, hallelujah, i-renew ninyo ang inyong paghahandog sa Panginoon. Pagpanibagong paghahandog tayo ng buhay sa Kanya. Sabihin natin, Lord, hallelujah, gamitin po ninyo itong buhay na ito. Sabihin natin, Lord,
Ngunit inimanage ang oras ko para magamit sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Hindi mo kailangan tumigil sa trabaho para magbigay ka ng oras sa Diyos. Hallelujah. Ang totoo, may oras ka kahit ikaw ay nagtatrabaho. May oras ka para sa Panginoon. Hallelujah. Kaya mo, kaya mo. Kaya lang minsan hindi natin ma-realize gaano ba kasagana ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya walang nagtutulak sa atin para tayo maglingkod, magbigay, tumulong, sumuporta sa gawain ng Panginoon. Ipagbigay ng oras, sumali sa gawain, maglingkod sa Diyos, mag-invite para tayo ay pagpalain palalo ng Panginoon. O purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Dalawa lang ang aming pero sa mga ito, sapat ang mga katotohanan ito, sapat ang paliwanag na ito para magpanibago kami ng paglilingkod. Walang makakapigil sa amin para iyalay ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Tulungan po ninyo ang iyong mga anak, O God. Hallelujah. Hallelujah. Marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Hallelujah. Yes, Lord, hayaan mo na mag-commit ko ulit kami ng aming buhay sa iyo. Lord, ipa-add mo sa amin ang ginagawa namin araw-araw. Totoo, sinasabi ni Pastor na may time naman kami. Totoo ba, sinasabi ni Pastor, pwede naman kaming maglaan ng oras talaga kung gusto namin. Totoo ba na kahit busy kami, ay may time kami na pwedeng ilaan sa iyo kung gugustuhin namin, Panginoon? Na sa halip na gamitin namin sa iba na hindi mahalaga, gamitin namin sa iyo, O God. Lord, bless mo ang aming mga midweek services, ang aming midweek service sa building, O God. Ang mga God, kung hindi man naka-attend ngayon, nasa online na, O God, may gawain sila, hayaan mo, O God, na yon ay makasama sila. Yung mga YDC, God, may gawain sila, hayaan mo makagawa sila ng oras sa kanilang mga gawain. Ang mga UGF, ganun din, Panginoon. Lord, hindi totoong wala kaming oras kahit busy kami, Panginoon. Ang totoo, kailangan lang naming ma-realize bakit ang mga taga-Macedonia ay masayang-masaya pa rin sila sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pagbibigay. Ang oras ng talento, maging ng kanilang mga treasure, Panginoon. Dahil alam nila, masagana ang biyaya ng Diyos na dumating sa kanila. Alam nilang ang buhay nila'y galing sa Diyos. Alam nilang kung walang Jesus, hallelujah, o purihin ang iyong pangalan. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Kung walang Jesus, hallelujah, hallelujah. Kung walang Jesus, hallelujah, hallelujah. Kami na ang pinakakawawang nilalang. Hindi ang mga hayop, hindi ang mga isda, hindi ang mga ibon. Kami ang pinakakawawang nilalang kapag walang Jesus. Salamat sa biyayang ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin. Oh, bless your name, O God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord God. Sige po, itaas natin ating kamay sa umagang ito. Sa iyo na tumanggap ng mensaheng ito, tanggapin mo ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Sa iyo na nakaunawa ng mensaheng ito, tanggapin mo ang presensya ng Panginoong Jesus. Ang pagpapagaling ng Panginoong Jesus ay sumaiyo. At maging sa iyo na nasa online na nanonood ngayon, samahan ka ng pag-ibig ng Diyos at samahan ka ng kapangyarihan ng Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 God bless you po.